Reproductive health. Ito ang karapatan ng bawat mamamayan na kinikilala at pinangangalagaan ng pamahalaan. Kaya naman kasabay ng mainit na debate sa usapin, isinusulong ng pamahalaan na mapabilis ang proseso ng House Bill 4244 o mas kilala bilang Reproductive Health Bill. Nakapaloob sa panukala na karapatan ng bawat mamamayan na magkaroon ng kaalaman at kakayahang mamili ng ligtas, epektibo at naaayon sa batas na paraan sa pagbuo ng pamilya. Para sa ilan, ito ang sagot sa lumulubong populasyon sa bansa. Tulong din naman ito para solusyonan ang kahirapan sa lipunan at mapabuti ang kalusugan ng mga kababaihan. More than 4,500 women dying yearly is no joke. This is murder of our women and we must stop this. Mahigit 12 taon nang pinagdedebatehan ang nasabing panukala. Ngunit ngayong taon, unti-unti nang umuusad ang nasabing usapin. Sa kabila ng protesta at pagsuporta, nitong nakaraan na ipasa sa ikalawang pagbasa ang kontrobersyal na RH Bill sa Kamara, kung saan 113 kongresista ang pumabor dito habang 104 naman ang kumontra. Sa kabila ng pagtutol ng simbahan sa panukala, umaasa pa rin si Albay Representative Edsel Lagman na siyang isa sa sponsor ng RH Bill sa Kamara na maisa sa batas ang panukala. In surveys after surveys, Filipino public indicated that they are favorable to the enactment of the Reproductive Health Bill, that they are in favor of family planning, and that they are in favor of government spending money for family planning in contraceptives. Sa sandaling mapagtibay sa ikatlong pagbasa ang RH Bill, hihintayin na lamang ang Senado na mapagtibay ang sariling bersyon nito para maisalang sa BICAM. Para sa Telebisyon ng Bayan,